Paano kung may 8 uri ng tao na matagal nang inilalagay ng Diyos sa harap mo, ngunit hindi mo lang napapansin? Paano kung ang pagtulong na akala mo ay maliit lamang ay may kapalit na walang hanggang gantimpala sa langit? At paano kung sa mga susunod na minuto ay mabuksan ang iyong puso sa isang misyon na magbabago ng iyong pananaw habang buhay? Mga kapatid, hindi aksidente na naririto ka ngayon at nakikinig sa mensaheng ito. Maaring ito na ang sandali na ginagamit ng Diyos upang gisingin ang iyong espiritu at palalimin ang iyong pananampalataya. Bilang mga Pilipinong may takot sa Diyos at may pusong mapagkalinga, likas sa atin ang tumulong sa kapwa. Ngunit hindi lahat ng pagtulong ay pare-pareho ang bigat at kahalagahan sa mata ng Panginoon. May mga tao na espesyal na binabanggit sa banal na kasulatan na dapat nating alalayan at damayan. May mga taong ang paglapit sa kanila ay paglapit mismo kay Kristo. At kapag naunawaan natin ito, ang simpleng pagtulong ay nagiging banal na gawain na may eternal na kabuluhan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-subscribe at pag-share ninyo ay hindi lamang suporta, kundi pakikiisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa simpleng paraan na ito ay nagiging instrumento kayo ng liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Hinihiling ko na manatili kayo hanggang sa huli, dahil ang mensaheng ito ay maaaring personal na sagot sa inyong mga panalangin. Buksan ninyo ang inyong puso at hayaang mangusap ang Diyos sa inyo ngayon. Sinasabi sa Matthew 25 verse 40, "And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me." Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito, sapagkat ipinapakita nito na ang bawat kabutihang ginagawa natin sa pinakamaliit ay ginagawa natin mismo para kay Kristo. Hindi lamang ito simpleng utos, kundi isang paanyaya na makita si Jesus sa mukha ng mga nangangailangan. Kapag tinulungan mo ang isang nagugutom, tila si Kristo ang iyong pinapakain. Kapag inakay mo ang isang naliligaw, tila si Kristo ang iyong inaakay pabalik sa liwanag. Sa video na ito, ay bubuksan natin ang ating mga mata sa 8 klase ng tao na dapat nating tulungan ayon sa Biblia. Hindi ito listahan lamang, kundi isang espiritual na hamon para sa bawat isa sa atin. Maaring may ilan dito na malapit na sa iyo, ngunit hindi mo lang nabibigyan ng pansin. Maaring may ilan dito na inilalapit ng Diyos sa iyong buhay bilang bahagi ng iyong misyon. Manatili ka hanggang sa huli, dahil maaring sa 8 ito ay makita mo ang tunay na layunin ng iyong pagtulong at ang mas malalim na tawag ng Diyos sa iyong buhay. Una, ang mga dukha at kapos sa buhay. Sa bawat sulok ng ating komunidad ay may mga pusong tahimik na umiiyak dahil sa kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sila ang mga taong maagang gumigising upang maghanap ng pagkakakitaan, ngunit madalas ay kulang pa rin ang kinikita para sa kanilang pamilya. Makikita natin sila sa palengke na nagbubuhat ng mabibigat na paninda, sa kalsada na nagtitinda kahit tirik ang araw, at sa mga tahanang gawa sa marurupok na materyales. Ang kanilang buhay ay patunay na hindi pantay ang laban ng bawat tao sa mundong ito. Subalit sa kabila ng kanilang kalagayan, nananatili silang mahalaga at mahal ng Diyos na siyang lumikha sa kanila. Ang pagtulong sa kanila ay hindi lamang simpleng pag-abot ng barya o pagkain, kundi pagyakap sa misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Kapag tayo ay nagkakaroon ng malasakit sa mga kapos sa buhay, ipinapakita natin na buhay ang ating pananampalataya at hindi lamang ito salita. Ang kabutihang ginagawa natin sa gitna ng kanilang pangangailangan ay nagiging patotoo ng pag-ibig ng Diyos sa isang mundong madalas ay malamig at mapanghusga. Bawat pagkakataon ng pagbibigay ay pagkakataon din upang maipakita ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kahirapan. Sa ganitong paraan, ang simpleng pagtulong ay nagiging banal na gawain na may malalim na kahulugan sa harap ng langit. Sinasabi sa Proverbs 19 verse 17, "He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again." Ipinapaalala ng talatang ito na ang bawat kilos ng awa sa mahihirap ay parang direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos.
Kapag tayo ay nagbibigay sa kanila, hindi lamang tao ang ating natutulungan, kundi ang Panginoon mismo ang ating pinararangalan. Ibig sabihin ang anumang kabutihang itinanim natin sa kanilang buhay ay hindi mawawala sapagkat ito ay binibilang at pinahahalagahan ng Diyos. May pangako ng gantimpala at pagpapala na nakalaan para sa pusong marunong mahabag at magbahagi. Bilang mga Pilipinong kilala sa diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa, malalim sa ating kultura ang pagtulong sa nangangailangan. Ngunit hinahamon tayo ng Diyos na palawakin pa ang ating pangunawa at gawing mas makabuluhan ang ating pagbibigay. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang sobra sa atin, kundi kung paano natin isinasama ang Diyos sa bawat desisyon ng pagtulong. Kapag ang pagbibigay ay may kasamang panalangin at taos pusong malasakit, ito ay nagiging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Ang ating mga kamay ay maaring maging instrumento upang maranasan ng mahihirap ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. Sa tuwing makakaharap mo ang isang taong kapos sa buhay, alalahanin mo na maaring iyon ay banal na pagkakataon na ipinagkaloob sa iyo. Maaaring ikaw ang sagot sa kanilang panalangin na matagal nang iniaalay sa Diyos sa gitna ng gabi. Huwag hayaang manaig ang pagdududa o pagmamaliit sa maliit mong maitutulong, sapagkat kayang palaguin ng Diyos ang anumang iniaalay ng may pananampalataya. Ang bawat butil ng kabutihan na itinatanim mo sa kanilang puso ay maaaring magbunga ng pag-asa at panibagong lakas upang magpatuloy sila sa buhay. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa mga dukha at kapos sa buhay ay nagiging tulay upang maranasan nila ang habag at katapatan ng Diyos sa pamamagitan mo. Ikalawa, ang mga ulila. May mga tahanan na tahimik, ngunit puno ng pangungulila dahil sa pagkawala ng isang magulang o kabiyak sa buhay. Ang mga ulila at mga balo ay dumaraan sa sakit na hindi madaling maunawaan ng sino mang hindi pa nakararanas ng ganoong uri ng pagkawala. Sa likod ng kanilang matapang na mukha ay may pusong sugatan at naghahanap ng yakap at pag-aaruga. Sa kulturang Pilipino na napakalapit sa pamilya, ang mawalan ng haligi ng tahanan ay tila pagkawala ng direksyon at seguridad. Ngunit sa gitna ng kanilang dalamhati, may Diyos na nangakong magiging ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga balo. Hindi sila dapat nakakaligtaan o naiiwan sa gilid ng komunidad. Ang simbahan at bawat mananampalataya ay tinatawag na maging pamilya para sa kanila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Ang simpleng pagdalaw, pakikinig at pag-alalay sa kanilang araw-araw na buhay ay malaking bagay na sa kanilang puso. Kapag tayo ay nagiging instrumento ng pagdamay, pinapawi natin ang pakiramdam ng pag-iisa na madalas bumabalot sa kanila. Sa bawat kilos ng malasakit, ipinapakita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala kahit may nawala sa kanilang buhay. Sinasabi sa James 1 verse 27, "Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world." Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na ang tunay at dalisay na pananampalataya ay nakikita sa pag-aalaga sa mga ulila at mga balo. Hindi sapat ang pagdalo lamang sa pagsamba kung walang konkretong pagpapakita ng malasakit sa mga sugatang puso. Ang pagbisita at pagdamay sa kanila ay tanda ng relihiyong may buhay at may malasakit. Ito ay paalala na ang pananampalataya ay dapat makita sa gawa at hindi lamang marinig sa salita. Maraming ulila ang nangangailangan ng gabay, halimbawa, at presensya ng isang taong magmamahal sa kanila na parang sariling anak. Maraming balo ang nangangailangan ng lakas ng loob upang muling tumayo at harapin ang bukas na wala na ang kanilang katuwang. Bilang mga Kristiyano, maari tayong maging kapatid, magulang o kaibigan na handang umalalay sa kanila sa bawat hakbang. Ang ating presensya sa kanilang buhay ay maaring magbigay ng pag-asa na hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa kanila. Sa pamamagitan ng ating malasakit, nararamdaman nila na hindi sila pinabayaan ng langit. Kapag may nakilala kang ulila o balo sa iyong komunidad, huwag mong isipin na maliit lamang ang maitutulong mo. Ang isang taimtim na panalangin kasama sila at ang isang oras ng pakikinig ay maaaring maghilom ng sugat na matagal nang dinadala. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga pusong handang makiramay at umunawa. Sa bawat pagdamay mo sa kanilang affliction, ipinapakita mong buhay ang mensahe ng Ebanghelyo sa iyong buhay.
Sa ganitong paraan, ang iyong tahanan at puso ay nagiging salamin ng pag-aaruga ng Ama na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ikatlo, ang mga may sakit at nanghihina ang katawan. Sa bawat ospital at sa bawat tahanan na may tahimik na pagdurusa, naroon ang mga taong nakaratay at lumalaban sa karamdaman. Ang kanilang mga araw ay puno ng pag-asa at pangamba habang hinihintay ang paggaling at kaginhawahan ng katawan. May mga gabi na mahaba at tila walang katapusan dahil sa kirot at pag-aalala sa kinabukasan. Hindi lamang pisikal na lakas ang nawawala sa kanila, kundi pati emosyonal at espiritual na tibay. Sa ganitong mga sandali, ang presensya ng isang taong may malasakit ay nagiging napakahalagang biyaya. Ang pag-aalaga sa may sakit ay malinaw na halimbawa ng pag-ibig na may gawa at sakripisyo. Hindi ito laging madali sapagkat nangangailangan ito ng oras, tiyaga at pag-unawa. Subalit sa bawat pagdalaw, pag-alalay at pag-aalay ng panalangin, ipinapakita natin ang puso ni Kristo na mahabagin. Ang simpleng paghawak sa kanilang kamay at pakikinig sa kanilang hinaing ay maaaring magbigay sa kanila ng lakas ng loob na magpatuloy. Sa ganitong paraan, ang ating malasakit ay nagiging daluyan ng pag-asa sa gitna ng karamdaman. Sinasabi sa Matthew 25 verse 36, "I was sick and ye visited me." Ang maikling pahayag na ito ay napakalalim ng kahulugan para sa bawat mananampalataya. Ipinapakita nito na ang pagdalaw at pag-aalaga sa may sakit ay itinuturing ni Kristo na personal na ginawa para sa Kanya. Kapag tayo ay lumalapit sa mga nanghihina ang katawan para nating nilalapitan ang Panginoon mismo, ito ay paalala na ang habag at aksyon ay mahalagang bahagi ng tunay na pagsunod sa Kanya. Maraming may sakit ang hindi lamang naghahanap ng gamot, kundi ng pag-unawa at pag-asa. May mga sandali na mas mabigat pa ang kanilang dinadala sa puso kaysa sa kanilang nararamdamang sakit sa katawan. Bilang mga Kristiyano, maaari tayong maging tagapagdala ng kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos. Ang pagbasa ng kasulatan sa kanilang tabi ay maaring magbigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang medisina. Sa presensya ng isang kapatid na nananalangin, nararamdaman nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Kapag may kakilala kang may sakit, huwag mong ipagpaliban ang paglapit at pagdamay. Ang isang mensahe ng pag-aalala o personal na pagbisita ay maaaring maging ilaw sa kanilang madilim na araw. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga pusong handang magbigay ng oras at malasakit. Sa bawat hakbang mo papunta sa kanilang kinaroroonan, dala mo ang pag-ibig na nagmumula sa langit. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa mga may sakit ay nagiging buhay na patutuo ng pananampalatayang may gawa at habag. Ika-4, ang mga bilanggo at nakakulong. Sa likod ng matitibay na rehas at makakapal na pader, ay may mga pusong naghahangad ng pangalawang pagkakataon. Ang mga bilanggo ay madalas na hinuhusgahan ng lipunan batay sa kanilang pagkakamali at nakaraan. Marami sa kanila ang nabubuhay araw-araw na may dalang pagsisisi, takot, at pag-asa na sana ay mabigyan pa ng pagkakataong magbago. Sa mata ng mundo, sila ay makasalanan at hindi nakarapat-dapat pagkatiwalaan. Ngunit sa mata ng Diyos, sila ay mga kaluluwang maaari pang baguhin at iligtas ng Kanyang biyaya. Ang paglapit sa kanila ay hindi nangangahulugang kinukonsinti natin ang kanilang nagawang mali. Ito ay pagkilala na ang bawat tao ay may kakayahang magsisi at magbago sa tulong ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayong maging daluyan ng pag-asa. Kahit sa mga lugar na tila walang liwanag, ang isang pagdalaw, isang liham o isang panalangin para sa kanila ay maaaring magbukas ng pintuan ng pagbabago. Sa pamamagitan ng ating malasakit, ipinapakita natin na ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasalanan. Sinasabi sa Hebrews 13 verse 3, "Remember them that are in bonds as bound with them." Ang talatang ito ay malinaw na paalala na hindi natin dapat kalimutan ang mga nakakulong. Tinuturuan tayo nito na ilagay ang ating sarili sa kanilang kalagayan at makiramay sa kanilang pinagdaraanan. Kapag inalala at ipinanalangin natin sila, ipinapakita nating nauunawaan natin ang kahalagahan ng awa at pag-unawa. Ito ay paanyaya na maging instrumento ng Diyos upang dalhin ang liwanag sa madilim na lugar. Maraming bilanggo ang walang dumadalaw at walang sumusuporta sa kanila habang sila ay nakakulong.
Ang ilan ay tinalikuran na ng sariling pamilya at nawalan na ng pag-asa sa sarili. Sa ganitong kalagayan, ang isang taong handang makinig at magbahagi ng salita ng Diyos ay nagiging napakahalagang presensya. Ang ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago ng puso kahit sa loob ng kulungan. Kapag narinig nila na may Diyos na handang magpatawad, maaaring magsimula ang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Kung may pagkakataon kang tumulong sa ministeryo para sa mga bilanggo, huwag mo itong maliitin o ipagwalang bahala. Ang iyong oras at panalangin ay maaaring magbunga ng isang buhay na ganap na nabago at naibalik sa tamang landas. Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbibigay ng panibagong simula sa mga taong nagkamali. Sa bawat hakbang mo upang alalahanin sila, ipinapakita mong nauunawaan mo ang lalim ng biyayang tinanggap mo rin mula sa Panginoon. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa mga bilanggo ay nagiging patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kinikilalang rehas o hangganan. Ikalima, ang mga dayuhan at mga bagong salta. May mga taong napapalayo sa sariling bayan upang maghanap ng mas magandang kinabukasan o upang takasan ang hirap at panganib. Sila ang mga dayuhan at mga bagong salta na nagsisimulang muli sa isang lugar na hindi pamilyar at minsan ay hindi pala kaibigan. Sa kanilang puso ay may halong tapang at takot habang hinaharap nila ang bagong kultura, wika at pamumuhay. Marami sa kanila ang nakararanas ng pag-iisa at pangungulila sa pamilyang naiwan sa malayo. Sa ganitong kalagayan, ang isang komunidad na may malasakit ay nagiging malaking pagpapala sa kanilang paglalakbay. Bilang mga Pilipinong kilala sa pagiging hospitable at mainit sa pagtanggap ng bisita, malapit sa ating puso ang pag-aaruga sa mga bagong dating. Ngunit higit pa sa kaugalian, ito ay malinaw na kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang pagtanggap at pagtulong sa dayuhan ay hindi lamang kabutihang asal, kundi pagsunod sa kanyang utos. Kapag tayo ay nagbubukas ng ating tahanan at puso, ipinapakita natin ang pag-ibig na walang pinipiling lahi o pinagmulan. Sa ganitong paraan, ang komunidad ay nagiging larawan ng kaharian ng Diyos na puno ng pagtanggap at pagkakaisa. Sinasabi sa Leviticus 19 verse 34, "But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself." Ipinapahayag ng talatang ito na ang dayuhan ay dapat ituring na parang sariling kababayan. At mahalin tulad ng ating sarili, ito ay malinaw na utos na nagpapakita ng puso ng Diyos para sa mga nasa banyagang lupain. Hindi niya nais na sila ay makaranas ng diskriminasyon o pagwawalang bahala. Sa halip, tinatawag niya ang kanyang bayan na maging daluyan ng pag-aaruga at paggalang. Maraming dayuhan ang nangangailangan ng simpleng gabay, tulad ng pagtuturo ng wika o pag-alalay sa paghahanap ng trabaho. Ang iba ay naghahanap lamang ng kaibigan na makikinig at uunawa sa kanilang kwento. Bilang mga mananampalataya, maaari tayong maging tulay upang maramdaman nila na sila ay kabilang at hindi nag-iisa. Ang ating kabutihan ay maaaring magbigay sa kanila ng pag-asa at lakas ng loob na magpatuloy sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa bawat pagtulong natin, nakikita nila ang pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Kung ikaw man ay nakakatagpo ng mga bagong salta sa iyong lugar, isipin mo na maaaring ito ay banal na pagkakataon upang maipakita ang ebanghelyo sa gawa. Ang iyong pag-unawa at pagtanggap ay maaaring maging patunay na ang Diyos ay may puso para sa lahat ng bansa. Sa bawat mainit na pagtanggap at taos-pusong pagtulong, nagiging saksi ka ng pagkilos ng kanyang pag-ibig. Ang komunidad na bukas sa dayuhan ay komunidad na sumasalamin sa karakter ng Panginoon. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa mga dayuhan at mga bagong salta ay nagiging bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa pagkakaisa ng kanyang bayan. Ika-6, ang mga taong naliligaw at malayo sa Diyos. Sa ating paligid ay may mga taong minsang naging masigasig sa pananampalataya, ngunit unti-unting napalayo sa Diyos dahil sa sugat, problema o tukso ng mundo. Mayroon ding mga hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon at patuloy na naghahanap ng kahulugan at direksyon sa kanilang buhay. Sa panlabas na anyo ay maaring mukhang maayos ang kanilang kalagayan, ngunit sa loob ay may espiritual na kahungkagan. Sila ay mga kaluluwang nangangailangan ng liwanag at katotohanan na nagmumula lamang kay Kristo. Ang paglapit sa kanila ay hindi madali,
sapagkat kailangan ito ng pasensya, pag-unawa at tunay na pag-ibig. Hindi tayo tinawag upang husgahan sila, kundi upang akayin pabalik sa tamang landas. Ang bawat isa sa atin ay minsan ding naligaw at inabot ng biyaya ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan. Kapag naalala natin kung paano tayo pinatawad at tinanggap, mas nagiging mahabagin tayo sa iba. Ang pagtulong sa naliligaw ay hindi lamang pagtuturo ng tama kundi pagpapakita ng malasakit at pagtitiis. Sa ganitong paraan ang ating buhay ay nagiging patotoo ng kapangyarihan ng pagbabago na nagmumula sa Panginoon. Sinasabi sa James 5 verse 20, "Let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins." Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-akay sa isang makasalanan pabalik sa Diyos ay may napakalaking espiritual na halaga. Hindi lamang ito simpleng pakikipag-usap, kundi pakikibahagi sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Kapag may isang taong nagbalik loob sa Panginoon, may kagalakan sa langit at may buhay na nababago magpakailanman. Ito ay paalala na ang ating malasakit ay maaring maging instrumento upang ilayo ang isang tao sa kapahamakan. Maraming naliligaw ang natatakot lumapit muli sa simbahan dahil sa hiya at pakiramdam na hindi na sila karapat-dapat. Ang iba ay nasaktan ng kapwa mananampalataya, kaya mas pinili nilang lumayo. Sa ganitong sitwasyon, ang isang pusong handang makinig at umunawa ay napakahalaga. Maaari tayong maging tulay ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-aalok ng panalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos ng may kababaang loob. Sa ating pagdamay, nararamdaman nila na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa kanilang pagkakamali. Kapag may kakilala kang unti-unting lumalayo sa pananampalataya, huwag mong balewalain ang mga senyalis. Lumapit ka ng may paggalang at tunay na malasakit, hindi upang manumbat, kundi upang umakay. Ang isang taimtim na pag-uusap na puno ng biyaya ay maaring magbukas ng kanilang puso sa panibagong simula. Ang Diyos ay gumagamit ng mga taong handang maglingkod upang ibalik ang mga nawawala niyang tupa. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa mga naliligaw at malayo sa Diyos ay nagiging pakikibahagi sa dakilang misyon ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Ikapito, ang mga inaapi at inaagrabyado. Sa ating lipunan ay may mga taong tahimik na nagtitiis ng pang-api, pang-iinsulto at kawalan ng katarungan. Sila ang mga biktima ng pang-aabuso, diskriminasyon, at maling pagtrato na madalas ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. May mga manggagawang hindi nababayaran ng tama. May mga batang sinasaktan at may mga kababaihang kinikitilan ng boses. Sa kanilang puso ay may takot at lungkot na hindi madaling ipahayag sa iba. Ang kanilang mga luha ay nakikita ng Diyos kahit hindi ito napapansin ng mundo. Ang pananahimik sa harap ng pang-aapi ay hindi kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Tayo ay tinatawag upang maging boses ng mga walang boses at maging tagapagtanggol ng mga mahina. Hindi ito nangangahulugang tayo ay maghahasik ng gulo, kundi maninindigan para sa tama sa paraang may pag-ibig at karunungan. Kapag tayo ay kumikilos upang ipagtanggol ang inaapi, ipinapakita natin ang puso ng Diyos na makatarungan. Sa ganitong mga pagkakataon, ang ating pananampalataya ay nagiging buhay at may tapang. Sinasabi sa Isaiah 1 verse 17, "Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow." Ipinapahayag ng talatang ito na may malinaw na utos ang Diyos na tulungan at ipagtanggol ang mga inaapi. Hindi lamang ito payo kundi direksyon kung paano mamuhay ang kanyang bayan sa gitna ng isang makasalanang mundo. Ang paghahanap ng katarungan at pagtulong sa naaapi ay bahagi ng pagsunod sa Kanya. Kapag ginagawa natin ito, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang katuwiran. Maraming inaapi ang nawawalan ng pag-asa dahil pakiramdam nila ay wala nang makikinig sa kanilang panig. Sa simpleng pakikinig at paniniwala sa kanilang kwento, maaari nating ibalik ang kanilang dignidad at lakas ng loob. Minsan ang kailangan lamang nila ay isang taong handang tumayo sa kanilang tabi at magsabi na hindi ka nag-iisa. Ang ating presensya ay maaring maging paalala na may Diyos na kakampi nila sa laban. Sa bawat hakbang na ating ginagawa upang sila ay tulungan, nagiging malinaw ang mensahe ng pag-ibig at katarungan ng Panginoon. Kung ikaw ay makakakita ng pang-aapi sa iyong paligid,
huwag mong isara ang iyong mga mata. Manalangin para sa karunungan at tapang upang makakilos sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Ang maliit na aksyon na may tamang layunin ay maaring magbunga ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang Diyos ay malapit sa mga pusong sugatan at kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga anak upang ipakita ang kanyang katarungan. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa mga inaapi at inaagrabyado ay nagiging malinaw na patunay na ang ating pananampalataya ay may lakas at paninindigan. Ikawalo, ang mga nagugutom at nauuhaw. Sa bawat araw na lumilipas ay may mga pamilyang nagigising na walang kasiguraduhan kung may pagkain silang maihahain sa hapag. May mga batang pumapasok sa paaralan na walang laman ng tiyan at hirap mag-aral dahil sa gutom. May mga matatandang nagtitiis ng pagkauhaw at panghihina dahil kulang ang kanilang natatanggap na pangangalaga. Ang gutom at uhaw ay hindi lamang pisikal na kalagayan kundi karanasang sumisira sa dignidad at pag-asa ng tao. Sa ganitong sitwasyon, ang ating malasakit ay maaaring maging literal na sagot sa kanilang panalangin. Ang pagbibigay ng pagkain at inumin ay isa sa pinakasimple ngunit pinakabanal na anyo ng pagtulong. Hindi ito nangangailangan ng malalaking salita, kundi pusong handang magbahagi ng kung anong mayroon. Kapag tayo ay nag-aabot ng tinapay o isang baso ng tubig, ipinapakita natin ang konkretong pag-ibig na itinuturo ng Ebanghelyo. Ang simpleng handog na ito ay maaaring magbigay ng lakas upang sila ay makabangon at muling lumaban sa buhay. Sa bawat pagkilos natin, nagiging buhay ang mensahe ng habag at pagkalinga ng Diyos. Sinasabi sa Matthew 25 verse 35, "For I was an hungered, and ye gave me meat, I was thirsty, and ye gave me drink." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagtugon sa gutom at uhaw ng kapwa ay itinuturing ni Kristo na ginawa para sa Kanya mismo. Napakalalim ng paalalang ito sapagkat iniuugnay niya ang kanyang sarili sa mga nangangailangan. Kapag pinapakain natin ang nagugutom at pinaiinom ang nauuhaw para nating pinaglilingkuran ng Panginoon, ito ay malinaw na patunay na ang ating pang-araw-araw na kabutihan ay may walang hanggang kabuluhan. Sa ating kultura na may handaan at pagsasalo, alam natin ang kahalagahan ng pagkain bilang simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa. Isipin natin kung gaano kalaki ang epekto ng isang mainit na pagkain sa isang pamilyang matagal nang nagtitipid at nagtitiyaga. Ang ating kusina ay maaaring maging lugar ng misyon kung saan inihahanda hindi lamang ang pagkain, kundi ang pag-asa. Ang pagtulong sa ganitong paraan ay hindi lamang pisikal na suporta, kundi espiritual na pagpapahayag ng malasakit. Sa bawat salo-salo na may pagbabahagi, mas naipapakita natin ang puso ng Diyos na mapagbigay. Kung may kakayahan kang magbahagi ng pagkain o magsuportang sa mga feeding program, huwag mo itong ipagwalang bahala. Ang maliit na ambag na pinagsama-sama ay maaring makapagpakain ng maraming pamilya at makapagbigay ng panibagong lakas sa kanila. Ang Diyos ay nakikita ang bawat handog na may kasamang pag-ibig at pananampalataya. Sa pagtugon natin sa pisikal na pangangailangan ng iba, nabubuksan din ang pintuan upang maibahagi ang espiritual na tinapay na nagmumula kay Kristo. Sa ganitong paraan, ang pagtulong sa mga nagugutom at nauuhaw ay nagiging makapangyarihang patutuo ng buhay na pananampalataya na kumikilos sa gawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa haba ng panalangin, kundi sa lalim ng malasakit sa kapwa. Ito ay nakikita sa tahimik na pagtulong, sa pusong handang umunawa, at sa kamay na kusang nag-aabot. Kapag tayo ay tumutulong sa dukha, sa ulila, sa may sakit, sa bilanggo, sa dayuhan, sa naliligaw, sa inaapi, at sa nagugutom, tayo ay nagiging buhay na ebanghelyo. Ang ating buhay ay nagiging sulat na nababasa ng tao tungkol sa kabutihan ng Diyos. At sa bawat kabutihang ginagawa natin, may langit na nagagalak. Alalahanin natin ang sinasabi sa Galatians 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not." Ipinapaalala ng talatang ito na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kahit minsan ay tila walang nakakakita o kumikilala, may takdang panahon ang Diyos ng pagganti at pagpapala sa mga nananatiling tapat sa paggawa ng tama. Ang bawat luha ng sakripisyo at bawat tahimik na pagtulong ay hindi nasasayang sa kanyang harapan. May ani ng pagpapala na naghihintay sa pusong hindi sumusuko sa paggawa ng kabutihan.
Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong suporta ay mas marami pa tayong maabot na kaluluwa na nangangailangan ng paalala ng pag-ibig ng Panginoon. Ang bawat pag-share ninyo ay maaaring maging tulay upang may isang taong makatagpo ng pag-asa at panibagong simula. Sama-sama nating palaganapin ang liwanag sa gitna ng mundong puno ng pagsubok at kadiliman. Huwag nating sayangin ang pagkakataong maging instrumento ng Diyos sa panahong ito. Ngayon ang tamang oras upang isabuhay ang ating natutunan at gawing konkretong hakbang ang ating pananampalataya. Buksan natin ang ating mga mata sa mga taong inilalapit ng Diyos sa ating paligid araw-araw. Hayaan nating ang ating mga kamay ay maging kamay ng pag-ibig at ang ating mga salita ay maging salita ng pag-asa. Sa bawat hakbang ng pagtulong ay mas nakikilala natin ang puso ng Kristo na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Nawa ay maging simula ito ng mas malalim mong paglalakad kasama ang Diyos at mas makapangyarihang pamumuhay na may layunin at walang hanggang kabuluhan.